Ayan. So ito yung inabangan natin yung ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen? Kaya ihanda natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. At naway, ipag-pray niyo ako sa pagbabahagi ko po ng salita ng Diyos na tulungan tayo ng Panginoon. Amen? Kaya dapat huwag kayong inaanto. Kasi pag inaanto kayo, aantokin din ako. Okay? Pag nakita ko kayong humikab, aantokin ako niyan. Kaya, huwag kayong hihikab. Okay? At dapat mag-i-amen kayo para magising ako. Kasi baka makatulog ako dito eh. Okay? Kaya mag-i-amen kayo. Amen? Amen. Amen? Amen. Hindi nag-i-amen yung iba eh. Okay? Amen? Amen. Para magising yung preacher nyo. Okay? So, isa yun sa purpose kung bakit kailangan mag-amen para yung preacher magising. Lalo pag gabi, para magising yung preacher, di ba? Okay? At the same time, para magising din tayo. Okay? Naka-live na ba yan? Nag-start na? Naka-start na pala yan. Okay. So, ayan. Magandang gabi po sa bawat isa at sa mga kapatiran ko ng Macedonia Baptist Bible Church. Kaya Pastor Ronald Tutol. Magandang gabi po, Pastor James Paul Cardio. Magandang gabi. At dyan po sa mga kapatiran sa Tanay Rizal, sa Muntinlupa. Magandang gabi sa inyo. At maging dyan po sa may kay Pastor Joshua sa may Brisbane, Australia. Magandang gabi po sa inyo sa bawat isa. Okay? At Brother Aljon, na-share mo na rin dun sa Kiruso page natin. Pakishare na lang ha. Okay? At yung page po natin na Kiruso, i-like nyo rin po yan. I-like nyo po. Kasi kailangan din po niya ng maraming likes para makapag-post ng mga live, tapos ng the rest po. Okay? Kaya, i-like nyo rin po yan. Kiruso. So, mamaya isi-share ko po sa inyo yung page na yan. At share ko na rin po yan sa GC natin. So, i-like po natin yung mga page na yan. Nang sa gayon, yan po kasi yung ginagamit po natin para sa mga gawain po natin. Okay? Yan po yung mga platforms natin para mas maipalagana po yung ibanghelyo ng Panginoon. Amen? Amen? So, nakakatawa yung ministry po ng Macedonia, yung street preaching nila, no? Grabe, nakakahamon. Sabi ko, naway bigyan tayo ng Panginoon ng speaker, di ba? Or yung ginagamit nila, pastor, yung megaphone, yung sa gayon makapag-street preaching din tayo. Amen? Street, naalala ko yung si Bukopak, si Pablo si Peter matapang siya nag-preach doon patungkol kay Jesus Christ. Di ba? Yung susunod na linggo, babalik tayo doon sa Book of Acts chapter 5. Nakita ko doon, si Peter, buhay na yung kapalit, pinagbabantaan na siya, sabi sa kanya ng mga Pharisees, huwag na kayo mag-preach dito ha. Binugbog muna sila. Tapos sabi sa kanila, huwag na kayo mag-preach dito ha. Pero maya-maya nag-preach na naman. Nag-preach. Grabe no, walang takot na ipahayag yung salita ng Diyos. Amen? Amen? Diba? Minsan ang Kristiyano, ulan lang, umaambon. Okay, takot na tayo. So, yun po, kaya na-encourage po ako sa buhay ng mga nauna pong mga lingkod ng Panginoon kung paano kahit buhay nila. Tinulong sila ilang beses nakakatawa Tapos, every time na mag-preach sila, may nadadagdag sa church. Pagkatapos ng persecution, mag-preach sila, mag-preach, tapos may nadagdag sa church. Pansinin niyo po yung setup po ng Book of Acts, nakakatuwa. Sabi ko, grabe yung ministry, no? At naway, sa panahon natin ngayon, kaya natutuwa ako sa ministry ng Macedonia Baptist Bible, and nag-combine pa sila ni Pastor Ronald Tutol ng Faithful Remnant Baptist Church. Nakakatuwa kasi naging bold sila sa pag-preach ng Word of God sa mga streets. Diba? Hindi sila natatakot na ipahayag yung ibanghelyo ng Panginoong Kristo. Tama? Dapat hindi natin kinakaya si Kristo. Dapat hindi tayo natatakot na ipahayag si Kristo ang kaligtasan, ang daan ng kaligtasan. Amen? Okay, yan. So, hindi po yun yung topic natin. Next week,
So, pinag-aaralan ko pa yung outline siya kung paano mas magiging papagandahin ng Panginoon yung outline natin. So, yan. Dito muna tayo, segue muna tayo sa message na ihanda sa atin ng Panginoon sa Colossians chapter 1 verse 10. Colossians chapter 1 verse 10. Tingnan niyo po mga kapatid. Okay, basahin po natin. Tumayo po tayo, basahin po natin. And Lord willing ay maging pure po ang Word of God sa gabing ito at maging challenge po sa bawat isa. Colossians chapter 1 verse 10. Okay? Kung nandiyan na po kayo, say Amen. Ayan. Yung mga nasa online po, kung nandiyan na po kayo, say Amen. Buksan nyo rin po ang inyong pong mga Bible. Amen. Iparinig nyo po sa amin yung Amen nyo. Dito, lakasan nyo po. Okay? Ayan. So, buksan nyo po Bible nyo sa Colossians chapter 1 verse 10. Nandiyan na po kayo? Amen. Basahin po natin ng sabay-sabay. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful and increasing in the knowledge of God. Amen. Basahin ko po sa Tagalog, tapos tsaka po tayo mag-pray. Basahin ko lang po. Upang maglakad nawa kayong nangararapat sa Panginoon na nangakasisiya sa lahat. Yamang nangagiging mga mabubunga sa bawat gawang mabuti at nangagsisilago sa pagkakilala sa Diyos. Panginoong Diyos, salamat po sa gabi po ito, sa kapahayagan ng inyong pong salita. Panginoon, naway ito po magharip sa puso at isipan ng bawat isa sa gabi ito. Maging hamon ito, Panginoon, sa amin na kami pa ay lumakad at patuloy sa ministeryo na pinagtatiwala po ninyo sa amin. Sawayin niyo po anumang gawa ng kaaway upang mahadlangan ang pakikinig namin at pagsasagawa ng mga salita mo na nakasulat po sa Biblia. Kumilos kayo, Panginoon, sa bawat dakot na nakikinig sa gabing ito at maging powerful po ito, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po mga kapatid, maraming salamat. Makaupo na po tayo. Okay? Ayan. Sabi po dito ni Pablo, that ye may walk worthy of the Lord. Na tayo daw po dapat ay lumalakad ng katanggap-tanggap sa Panginoon. The title of our message, The Christian Walk. The Christian Walk. Ano ba dapat yung lakad ng isang Kristiyano? Saan ba tayo dapat lumalakad? Saan ba tayo dapat nagpapatuloy? Saan ba tayo tumatakbo? Amen? What is the Christian walk? So title, the Christian walk. Sabi sa verse, that ye may walk worthy of the Lord unto all pleasing. Unto all pleasing, mga minamahal na kapatid, na yung naglalakad tayo sa ating pananampalataya sa Panginoon na nakalulugod. Amen? Nakalulugod, hindi nakakatisod. Amen? Nakalulugod, ibig sabihin, every day, every hour na ginagawa natin, lihiman o hayag, dapat ang Diyos ay napapapurihan. Amen? At kapag nakikita tayo ng ibang tao, lalo dyan sa labas, makakilala natin, mahal natin sa buhay, sa tahanan, dapat nakikita nila si Kristo sa ating buhay. Amen? Sa pagsasalita natin, kumusta yung pagsasalita natin sa tahanan natin? Kumusta yung pagsasalita natin sa eskwelahan? Tama? Amen? Kumusta tayo yung ugali natin sa tahanan? Kumusta yung attitude natin sa trabaho, sa school? Amen? Baka mamaya, tayo, may iba't ibang uri tayo ng katauhan. Diba? Pag sa school, siga ka. Pag sa bahay, tawag dito, maldita. Pag sa church, anghel. Di ba? Nagta-transform. Dapat hindi na ganon. Bilang isang Kristiyano, iisa na lang, dapat yung tayo ay katulad, kawangis na ni Kristo. Amen? Di ba? Fruitful in every good work, nagbubunga sa mabubuting gawa. Amen? Sabi ko nga sa mga bata, sa mga Bible study, kapag tinanggap niyo si Kristo, nagsisalanan, naligtas kayo. Sumunod kayo kay Kristo po magitan ng tubig ng bautismo. At hindi dyan titigil. Dapat gagawa na kayo ng kabutihan. Iiwas na kayo sa kasalanan. Amen? Diba? Fruitful in every good work. Ibig sabihin, hindi lang isang mabuting gawa. Pag sinabing fruitful, marami. Amen? Hindi lang isa, hindi namimili ka lang ng mga mabubuting gagawin mo. Tama?
Dapat marami. Lalo sa ministry ng Panginoon, dapat nagbubunga. Marami. Amen. Sinisikap natin, nag-aim tayo na lumago ng lumago. Amen. Nagbubunga. At alam niyo yung bunga, kapag bumagsak yan, di ba, sa lupa, tutubo ulit yan ng panibagong puno at magbubunga ulit yun. Amen. Amen. Yun po yung ibig sabihin ng fruitful. Ibig sabihin, hindi tayo nananatili na isang puno lang na nagbubunga. Bagkus may tumutubo pang mga panibagong puno dahil sa atin. Amen. Maraming mananampalataya pang lumalago na ginagamit tayo ng Panginoon para sila ay lumago. Tama? Yun po ibig sabihin ng fruitful in every good work yung ginagawa natin. How is our ministry sa gawain ng Panginoon? Tagapagturo tayo ng mga bata. How is that? Nagbunga ba yan? Nagiging fruitful ba yan? Paano yung pag-awit natin sa Panginoon? Nag-fruitful ba yan? Nagbubunga ba yan? Amen? Amen? Paano yung soul winning natin? Nagbubunga ba yan? Paano yung ministry natin? Paglilinis natin sa church? Nagbubunga ba yan? Nadadagdagan ba yan? Amen? O nabubulok? Tandaan nyo, ang bunga ay nabubulok at hindi napapakinabangan din at the same time. Amen? And increasing in the knowledge of God, lumalago sa pagkaalam, katalinuhan nagmumula sa Diyos, kaalaman nagmumula sa Diyos, strengthened with all might according to His glorious power. Sino nagpapalakas? Ang Diyos. Unto all patience and long-suffering with all joyfulness. Mga kapatid, sa ministeryo pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, kailangan natin ng pasensya. Amen. Amen? And long-suffering with all joyfulness. Hindi pwede na tinanim mo ngayon, expect mo bukas, tumubo agad at may bunga. Ang isa pong taong nagtatanim, hinihintay niya po na magbunga yan. Tama? Dinidiligan, pinapaarawan. Ibig sabihin yung faith natin, dapat ganun po. Pinagbubunga natin. Amen? Nagiging matyaga tayo sa ministry na pinagkatiwala sa atin. Pastor, naglilingkod naman ako sa Panginoon, pero bakit ang tagal ng blessing sa akin ng Panginoon? Patience. Hintay. Amen? Amen. Ilang taon pa lang tayong Kristiyano, pero naiinit na tayo. Hello? Amen? Huwag ganun, kapatid. Amen? Huwag ganun. Yung magsasaka nga pag nagtanim yan, 6 months siya naghihintay, di ba, ng bigas, ng palay, bago ani at makain ng tao. Amen? Nandun ako kanina sa Balagtas, Bulacan, nadaanan ko po yung mga palay. Nakakatuwa pag pumunta ako doon, deliver ako ng Bible, natutuwa ako sa lugar na yun kasi ang daming mga palay, di ba? Ang daming mga palay, tapos ang daming puno, tapos malamig. Pag maraming puno, malamig. Amen? Okay? So nakakatuwa, di ba, na yung green yung paligid, nakakatuwa mga minamahal na kapatid. At nakakatuwa rin po na yung Kristiyano, ganun din po nagbubunga. Lumalago sa pananampalataya. And sabi, long-suffering with all joyfulness. Pag sinabing long-suffering, pagtitiis, di ba mahaba? Mahabang pagtitiis ng may kasiyahan. Amen? Amen. Expect nyo kapag kayo naglilingkod ng tapat sa Panginoon, laging may challenge. Laging may challenge. Amen? Hindi yan yung challenge na pag naglingkod hindi yan yung challenge na pag naglingkod sa Panginoon, di ba? Bukas masarap ulam mo. Hindi yung ganun. Okay? Hindi yung ganun. Siyempre, ang Panginoon magbibigay ng pangailangan natin. Pero ang ibig ko pong sabihin, may pagtitiis, di ba? Kailangan doon sa pagtitiis natin, mayroong kasiyahan. Amen? Long suffering with all joyfulness. Amen? So, dapat tayo sa message. Actually, this is 1 to 5. Okay? The believer of Christ who obeys and walks according to the will of God is giving this world a strong testimony to the truth of God and His Word. He walks in prayer. Yan po ang mananampalataya, lumalakad sa pananalangin with this Word of God in faith and in the Spirit and in Christ. So number 1, a walk of prayer. A walk of prayer. Ang paglakad ng pananalangin o ang paglakad sa pananalangin. The true believer of God is a prayer warrior. Amen? Prayer warrior. Ano ibig sabihin ng warrior? Diba? Mga kapatid, kabataan, ano ibig sabihin ng warrior? Diba minsan yung mga laro may mga tinatawag na warrior. Ibig sabihin, mandirigma. Amen? Tayo ay mandirigma sa pananalangin. Amen? Amen? Pastor, ano naman lahat ng
Diyos yung panalangin natin, yung isip natin, bakit kailangan pa natin panalangin? Diba? Yung ganun din naman yung magulang natin, alam naman yung pangangailangan natin. Bakit minsan mas gustong magbigay ng magulang dun sa nanghihingi? Amen? Sa naglalambing. Tama? Kasi gusto ng Panginoon na kinakausap natin siya. Amen? Gusto ng Panginoon, nilalapit natin sa Kanya lahat ng mga pangangailangan natin. Amen? In prayer, He is in constant communication with His Commander-in-Chief. Diba? Sa pananalangin, diyan tayo nagsasabi sa Kanya. Diba? He is our Commander-in-Chief. Diba? Sinasabi natin lahat ng bagay, mga nararamdaman natin, nasasaktan tayo, masaya tayo. Yun po sa pamamagitan ng pananalangin. Iniisip natin, mga plano natin gagawin sa buhay. Okay? Dapat sinasabi natin lahat yan sa pamamagitan ng prayer. He seeks God's will in His prayer and he finds confidence in sharing with God his pains and even his doubts. Pati yung mga sakit, mga pagdududa. Diba? Pwede natin sabihin yan sa Panginoon. Praying to God in this way of life. Ephesians chapter 6 verse 18. Open our Bible in Ephesians chapter 6 verse 18. Okay? Ephesians chapter 6 verse 18. Sa yun nga kanino, no? Nung ako ay nagta-travel, sabi ko po sa inyo, talagang ang kaaway ay kumikilos. Diba? Kaya huminto ako, nag-pray ako sa Panginoon kasi niisip ko baka mamaya hindi ako umabot sa evangelism natin kanina and sa prayer meeting. But salamat sa Panginoon na nung nag-pray tayo, naging maayos ang lahat. So napakalaki pong kapangyarihan po ng prayer. Kaya wag po tayo magdududa sa prayer at lalagyan natin gagawin. Verse 18 po, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. Tingnan niyo po mga kapatid, ano? Praying always with all prayer. Praying always with all prayer. Diba? Kumbaga manalangin ng manalangin. And supplication in the Spirit. Okay? Supplication. Diba? Pagbibigay, paghingi in the Spirit. Bakit sinabing supplication in the Spirit? Paghingi sa Espiritu. Okay? Bakit sinabing ano? Kasi baka mamaya pag humihingi tayo sa Panginoon, luho na lang, diba? O kaya, minsan pag humingi tayo sa Panginoon, baka mamaya yung wala naman talaga sa puso natin yung hinihingi natin sa Panginoon. Amen? Diba? Minsan may mag-chat sa GC, pag-pray po natin, si kapatid na ito may karamdaman. Pinag-pray nyo ba talaga? Amen? Pinag-pray ba talaga natin pag may mga prayer request na ganun? Amen? Pinag-pray. Minsan may mga GC kami ng mga pastors, mga group, pray natin si ganito, ganyan, ganyan. Diba? Gagawin ko dyan, yuyoko ako, pipikit ako, pipray ko yung, pag-pipray ko kung ano yung prayer request. Amen? Or minsan nabasa mo lang, sige, ipag-pipray ko yan. Pero hindi mo naman talaga pinag-pray. Amen? Diba? So, prayer in spirit, dapat maging prayerful po tayo and watching thereunto with all perseverance and supplications for all saints. Amen? For all saints. So, yan po yung kailangan natin gawin, mga kapatid. And sabi po ng 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. Tuloy-tuloy ang pananalangin. Amen? Tuloy-tuloy. Hindi porket nag-pray tayo ngayon, hello, nandiyan pa kayo. Hindi porket nag-pray tayo ngayon dito sa ating prayer meeting, mamayang gabi, hindi ka na mag-pray. Amen? Dapat mag-pray ka pa rin. Pag may pumasok sa isipan mo na pinilos ng banal na espiritu na ipag-pray mo. Kasi yung banal na espiritu yung kumikilos para tayo ay makapag-pray sa Panginoon kung ano yung mga sasabihin natin sa Kanya. Amen? Amen? Kaya lang naman tayo minsan nahihiyang mag-pray sa Panginoon, lumapit sa Panginoon. Kasi yung hinihiling natin, hindi naman natin kailangan. Alam din naman natin kasi sa sarili natin na hindi natin kailangan, pero parang gusto natin, di ba? Tulad ng mga material na bagay na walang kabuluhan. Tama? Pero kung mag-pray tayo na alam natin na kalooban niya ng Panginoon, tutugunin niya ng Panginoon. Amen? At hindi tayo magkakaroon ng duda na yan ay sasagutin ng Panginoon. Amen?
Amen po? Number 2, a walk with the Word of God. A walk with the Word of God o ang paglakad na kasama ang salita ng Diyos. How is your walk, kapatid? Paano ka lumalakad? Amen? Paano tayo lumalakad? Kasama ba natin yung salita ng Diyos? Amen? Kasama ba natin yung salita ng Diyos o hindi? Kailangan kasama po natin. 1 Peter chapter 2 verse 2. 1 Peter chapter 2 verse 2. Baka mamaya ang ilan sa atin lumalakad na, pero wala na ang salita ng Diyos sa buhay natin. 1 Peter chapter 2 verse 2. Basahin po natin. Okay? Chapter 2 verse 2. As newborn babes, desire the sincere milk of the word, that ye may grow thereby. Amen? Nasain daw ng bawat isa sa atin yung salita ng Diyos. Amen? The believer is a student of God's word. Ang bawat pananampalataya, bago man o matagal na, siya po ay estudyante ng salita ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, kailangan natin palaging mag-aral ng salita ng Diyos. Amen. Amen? Sino dito nag-devotion ngayong araw na ito? Amen. Diba? Estudyante tayo ng salita ng Diyos. Bakit? Anak tayo ng Diyos eh. Amen? Kaya kahihiyang sa atin kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, na tayo ay anak ng Diyos. Amen? Hindi natin binabasa yung bilin. Diba naalala ko nun, yung si mama, kapag aalis yan, magsusulat yan dun sa lamesa. Ito yung ulam, tig-iisa kayo. Walisan nyo yung taas. Bunutan nyo, mag-Clorox yung linisin nyo. May bilin yun, nakaiwan, may sulat. Diba? Pag hindi namin ginawa yung nakasulat doon, yari pag-uwi. Amen? Sigurado may sermon at may palo. Alam nyo, yung Panginoon, ganun din. May bilin sa atin. Amen? May bilin sa atin ng Panginoon. Pero ang tanong, binasa mo ba yung bilin ng Panginoon? Binasa ba natin yung salita ng Diyos? Amen? Kaya minsan nagkakagulo-gulo yung buhay natin eh. Kaya minsan nagkakamali tayo sa mga desisyon natin. Kasi magdidesisyon tayo out of the Word of God. Amen? Labas sa kalooban ng Panginoon, kaya napapahamak tayo. Amen? Yung gusto natin, gusto lang natin. Pero kapag bilanggan natin sa Word of God, may conflict, may problema. Tapos minsan ipagpipilitan natin yung gusto natin. Tama? Amen? Tapos pag napahamak tayo, lalapit tayo sa Panginoon, bakit nangyari sa akin yung bagay na ito? Pastor, tulungan mo kung anong gagawin ko. Tama? Amen? Kasi inaalis natin yung salita ng Diyos sa ating mga buhay. Pinapatigas natin yung ating mga puso. Amen? Sinasarado natin yung ating mga tenga at ayaw na natin magbasa ng Biblia. Ayaw na natin magbasa ng salita ng Diyos. Amen? Kung ikaw ay tunay na ligtas, kung ikaw ay tunay na sumusunod kay Kristo, dapat nagbabasa ka ng Biblia. Amen? Basahin mo ang bilin ng Panginoon. Basahin mo ang love letter ng Panginoon. Diba? Chat nga nung crush natin, kinikilig tayo eh. Excited tayo eh. Diba? Pagdating ng umaga, nag-chat kaya siya. Pero yung sa Panginoon, hindi tayo excited na basahin yung salita niya. Amen? Yung Panginoon na nagligtas sa atin, na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan, hindi tayo na-excite na basahin yung kanyang salita. Amen? Amen. Dapat excited po tayo palagi sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang magbibigay po sa atin ng tamang landas, ang magtuturo sa atin. Yun yung magtuturo sa atin lumago at mag-mature sa ating pananampalataya. Amen? Amen. Dapat tayo ay masikap sa pag-aaral sa salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Yan po natin. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Chapter 2 verse 15. Study to shew thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, kaya ibig sabihin na pinag-aaralan natin ang Biblia. Amen? Kami nga ng mga preacher, mga teacher,
Alam nyo, pag magtuturo kami, babasahin pa ulit namin dito kahit alam na namin yung kwento. Bakit? Kasi magbibigay yun ng lakas eh. Magbibigay yun ng wisdom eh. Amen? Alam niyo yung palagi kong ginagamit na materials, yung kay Zacchaeus, yung kay, sino pa ba to? Si Zacchaeus, tapos sino ba yung sa John chapter 3? Si Nicodemus. Alam niyo, every time na ituturo ko yun, pagbabasahin ko yun, panibagong wisdom yung binibigay ng Panginoon kahit paulit-ulit na tinuturo natin yun sa mga Bible studies natin kasi iikot lang naman dun yung the rest ng mga beginning natin sa Bible study, lalo pag believer. Pero ang Panginoon, lagi siya nagsusupply. Okay? Lagi siya nagsusupply. Yung ginagamit natin sa discipleship program natin, di ba? Kahit kabisado ko na yun, babasahin ko pa ulit yun. Kasi ang Panginoon, lagi siya magsusupply ng bagong wisdom sa kanyang salita. Amen? Amen? Diyan pa ba kayo? Amen? Kaya dapat hindi po tayo nagsasawa na basahin ang salita ng Diyos kahit paulit-ulit yan. Amen? Kahit palagi mo nababasa na lang, di ba? Jesus will. Di ba? Next day, Jesus will. Di ba? Amen? Lumipat ka naman ng iba. Okay? Lumipat ka naman. Ituloy mo naman pagbabasa. Pero alam nyo, kahit paulit-ulit yan, marami tayong matutunan sa bagay na yan. Amen? Number 3, a walk of faith. A walk of faith. Number 1, a walk of prayer. Number 2, a walk with the Word of God. Isama natin yung salita ng Diyos sa paglakad natin. A walk of faith. Sama natin yung prayer, sama natin yung salita ng Diyos, sama natin yung pananampalataya. Amen? We have a faith to live by and thus leading us to have works of faith and complete trust in Christ alone. Amen? Complete trust in Christ alone. A walk of faith. Pag maglalakad ka, lahat ng gagawin mo, dapat mayroong pananampalataya. Amen? 2 Timothy chapter 4, verse 7. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Amen? Si Pablo, iningatan niya yung kanyang pananampalataya. Pinanatili niya yung kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Acts chapter 20, verse 24. Acts chapter 20, verse 24. Basahin natin Acts 20:24. Okay. Sabi po dito, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. Diba? Nakakatuwa si Pablo, no? Na gusto niyang tapusin yung kanyang takbuhin ng may kasiyahan. Finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. Amen? Nakakatuwa, no? Nakakatuwa yung ganong testimony na sa paglakad mo sa pananampalataya, gusto mong tapusin ng may kasiyahan kahit nahihirapan ka. Amen? Diba? Yung pananampalataya na naumpisahan, gustong tapusin ng may kasiyahan kahit na may pagsubok, na may paghihirap sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Yun dapat ang puso ng isang naglilingkod na tunay sa Panginoon. Kahit punong-puno ng sufferings, dapat masaya pa rin naglilingkod sa Panginoon. Hindi tumitigil. Amen? Hindi tumitigil. Amen? Kahit anong mangyari, nagpapatuloy sapagkat alam natin na meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Amen? Philippians chapter 1, verse 25. Tingnan po natin. Philippians 1:25. Isa natin yung ating mga Bible para na-exercise yung ating pagbubukas. Kasi baka kalimutan na natin, no? And kumusta ba yung mga Bible nyo na nakasabit sa pader nyo? Philippians chapter 1, verse 25. And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you, all for your furtherance, and, tingnan niyo po yung huli, and joy of faith. Joy of faith. Amen? Joy of faith.
na kahit may sufferings, di ba, masaya pa rin sa pananampalataya. Joy of faith. Amen? Sino ba namang hindi sasaya sa pananampalataya kung alam mong hindi ka na kailanman pupunta sa kapahamakan ng impyerno? Di ba? Pag may mga sufferings akong pinagdaraanan sa gawain ng Panginoon, iniisip ko na ang Panginoon, niligtas ako at kailanman hindi na ako mapapahamak sa impyerno. Kaya, sino ako para maging malungkot sa paglilingkod sa Panginoon? Amen. Na ang Panginoon, kinagalak niya na iligtas tayo kahit siya ay nag-suffer dun sa cross. Amen. Kahit alam niya na siya ay pupunta, di ba? Na siya ay bababa, magkakatawan tao, at siya ay papako, papahirapan. Kahit alam niya yung mga bagay na yon, tinuloy niya pa rin ng may kasiyahan. Amen? Mailigtas lamang ang isang tulad natin na makasalanan. Amen? Kaya dapat po, ipagpatuloy natin ang gawain natin, huwag tayo magsasawa. Amen? Na maglingkod sa Panginoon. Maglingkod tayo ng may kasiyahan sa Panginoon. Magpatuloy tayo, sabi dito, I shall abide and continue with you, all for your furtherance and joy of faith. Magpatuloy tayo mga minamahal na kapatid. Huwag tayong titigil. Amen? Tuloy pa. Patuloy pa ang finish line natin, mga kapatid, pag nandun na tayo sa langit. Tama? Yan yung finish line natin. Huwag mong iisipin na may finish line. Ay, magbabackslide na ako, finish line na ako. Backslide na ako, pastor, bahala na kayo. Diba? Hindi ganun yun. Ang finish line po sa langit. Amen? Ay, tatalikod mo na Panginoon babalik na lang ako next year. Okay? Hindi po ganun yung sinasabi dito na finish line. Okay? Sa langit na po ang ating finish line. Kasi nandun po yung rewarding natin sa lahat ng ginawa natin dito sa lupa na para sa Panginoon. Amen? Number 4, a walk in the Spirit. A walk o paglakad ng pagiging pospos ng banal na Espiritu, malakas sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, the believer is sensitive to the leading of the indwelling Holy Spirit, and he leads a life that is pleasing to the Lord. Amen? Pleasing to the Lord, mga kapatid, no? Yung ginagawa natin sa bawat araw, dapat nakakapagbigay ng kalupuran sa harapan ng Panginoon. He no longer yields to fleshly lust and to his own sinful living. Hindi na natin dapat binabalikan yung dati nating buhay. Hindi na natin dapat binabalikan yung pinagpatawad na natin sa Panginoon na kasalanan. Amen? Hindi na natin dapat pinupuntahan yung layaw ng laman natin. Amen? Na kung saan binayaran na ni Jesus Christ yung mga bagay na yan sa krus ng Kalbaryo. Dapat kalimutan na natin yung mga bagay na yan. Amen? Walk in the Spirit, mga minamahal na kapatid. Galatians chapter 5, verse 16. Galatians 5:16. Okay? Galatians. Okay, basahin natin. Sa niyo po Bible nyo. Okay? Alright. Galatians chapter 6, 5 verse 16. 5:16. This I say then, walk in the Spirit. Walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Kung minsan kaya tayo nahuhulog sa pagkakasala kasi hindi na tayo naglalakad in spirit. Amen? Pag gagawa ka ng kasalanan, tanungin mo ang banal na espiritu kung kalooban niya ba yan. And naniniwala ako na ang banal na espiritu sasabihin niya na no. Hello? Amen? Sasabihin niya na no. Amen? Every time na may decision-making tayong gagawin sa ating buhay pananampalataya, kapatid, always ask the Holy Spirit. Amen? Para hindi tayo maligaw ng landas, para hindi tayo mahulog sa pagkakasala. Amen? Walk in the Spirit, mga minamahal na kapatid. And last, number 5, a walk in Christ. A walk in Christ. O paglakad kay Kristo. The believer now walks in Christ's light, wisdom, direction, instruction, newness of life, and in watchfulness. Yung may pagbabantay, binabantayan mo yung galaw mo. Uy, kasama ko si Kristo.
Bakit ganito yung galaw ko? Di ba? Kanina habang nagmamaneho ako doon sa Plaridel Bypass Road, ang haba pala doon, first time ko makapunta doon. Ewan ko ba yung Google Map na yun, niligaw talaga ako ng ilang beses. Yan sa pinaikot sa akin yung Bulacan. Layo ng narating ko, pinadaan ako doon. First time ko makadaan doon, ang haba ng bypass road na yun. Tapos, yung mga dumadaan pala doon, mga mabibilis na sasakyan, akala mo ano na eh. Akala mo tawag dito, expressway. May mga truck na dumadaan. Habang tumatakbo ako ng mabilis, yung truck sa likod ko, bilis din. Tapos, gusto niya mag-overtake. So, ang ginawa niya, dire-diretso siya, wala siyang pakialam sa akin. Wala siyang pakialam. Buti na lang merong spot doon na pwede akong tumabi kasi ayaw niya huminto. Inano niya talaga ako, ginulat niya pa nga ako ng kusina niya. So, walang pakialam, di ba? Di ba? Walang pakialam. So, parang gusto ko siyang habulin. Loko-loko tong tao na to. Tapos, parang gusto ko siyang pagalitan. Pero, pinalalahanan tayo ng Panginoon, di ba? Walk in Christ. Amen? Walk in Christ. Sabi ko, bahala ng ating tao na to. Okay? Bahala ng ating tao. Walk in Christ, di ba? Kung wala tayong Kristo sa buhay natin, di ba? At dapat tayo bilang Kristiyano, bilang may Kristo sa ating puso, titignan natin, magiging mapagmatsyag tayo. Amen? Sa mga direction natin na tinatahak natin, nag-aaral tayo. Ano yung kalalabasan niyan? Kasama ba si Kristo? Sa pagtatrabaho natin, ano yung kahantungan niyan? Kasama ba si Kristo? Amen? O baka mamaya, desisyon lang tayo ng desisyon sa buhay natin. Hindi na kasama si Kristo. Diba? Mapapahamak tayo din, mga minamahal na kapatid. Dapat kasama si Kristo sa lahat ng desisyon natin sa buhay. Colossians chapter 2, verse 6. Tingnan niyo po sa Bible niyo po. Okay? Yan. Colossians chapter 2. Okay. Colossians chapter 2, verse 6. Okay. As ye have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk ye in Him. Sabi kong natanggap nyo na si Kristo sa buhay nyo, lumakad kayo kasama ni Kristo. Lumakad daw tayo kasama ni Kristo kung tinanggap na natin si Kristo sa ating buhay. Amen? Amen? Hindi yung lalakad tayo, diba papaalisin natin si Kristo. Grabe no? Papaalisin si Kristo tapos halika Satanas, mag-date muna tayo. Amen? Diba? Yung lust of the flesh, lust of the eye, diba? Halika, mag-date muna tayo. Dito ka muna, Kristo, tabi ka nga muna dyan. Kailangan lang kita para maligtas yung kaluluwa ko. Grabe yung ganyang, pananaw sa buhay. Diba? Kailangan mo lang si Kristo para maligtas ka. Pero sa paglakad mo sa buhay, ayaw mo siya isama. Diba nakakalungkot mga minamahal na kapatid yung pananaw na ganyan ibang mga mananampalataya. Okay? John 8 verse 12. John 8 verse 12. John 8 verse 12. And again, John 8 verse 12. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. Sino daw po yung light? Si Jesus Christ. He that followeth shall not walk in darkness. Siya daw po na sumusunod kay Kristo ay hindi lalakad sa kadiliman. Ano yung kadiliman? Kasalanan. Okay? So, ibig sabihin, kailangan natin lumakad sa liwanag na kasama si Kristo para hindi tayo maglakad sa kadiliman. Amen? Amen? Dapat kasama si Kristo sa paglalakad. Amen? But shall have the light of life. Isama natin si Kristo sa paglalakad natin bilang mananampalataya dito sa mundong ito. Huwag natin siyang iiwan. Huwag natin siyang lalayuan. Isama natin ang Panginoong Kristo. So tayo lumakad ng may pananalangin, tayo lumakad ng daladala ang salita ng Diyos. Okay? Tayo ay lumakad ng may pananampalataya, tayo ay lumakad ng may banal na espiritu, tayo ay lumakad na kasama si Kristo. Amen? That is the Christian walk. Yan ang paglakad ng isang Kristiyano, ng isang tunay na ligtas na mananampalataya. Yan yung kanyang paglakad. Tandaan niyo yung lima na yan. Prayer, Word of God, pangatlo. Faith, Spirit, Christ. Tandaan niyo yan.
Diba? Para hindi tayo mapahabak sa paglalakad natin dito sa mundo ito. Amen? Tandaan natin yan. And, mamayang gabi, kung hindi ka pa nagbabasa ng Bible, magbasa ka mamayang gabi bago ka matulog. Mag-pray ka mamayang gabi. Magpasalamat ka naman sa Panginoon dahil buhay ka buong araw, may lakas ka. Amen? Magpasalamat tayo sa Panginoon. Huwag tayo maging ungrateful, huwag tayo maging unthankful. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Lagi tayong lumakad sa kabutihan ng Panginoon, sa landas na ilagay sa atin ng Panginoon. Lagi tayong magpapatuloy at nawa yung paglakad natin nakakapagbigay ng glory and honor sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen? So, maraming salamat po sa maiksi pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po'y lumapit sa Panginoon. Dakilang Diyos, purihin ka sa natapos po na pag-aaral ng iyong salita. Dalayan po namin na kayo po siyang naitaas. Patawad po sa kasalanan. Panginoon, tulungan niyo po kami na ang mga napag-aralan namin sa gabi ito ay maigawa namin, ay sagawa namin sa aming buhay bilang pananampalataya. Na lumakad kami ng nararapat at karapat-dapat sa mundo po ito. Ito po ang aming dalangin, papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So God bless po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay?